Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind." John chapter 9, verse 39, ESV. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronaboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabati ng isang mapagpalang araw sa lahat-lahat ng mga kapatiran ko, sa lahat-lahat ng mga kaibigan, kamag-anak, at sa lahat-lahat ng mga kakilala at sumusubaybay sa broadcast natin ito. Isang mapagpalang araw na naman po ang hinihiling natin sa may kapal na sana sumaating lahat-lahat. Anong oras, anong araw, saang dako man kayo ng mundo na mapapanood nyo ang broadcast na ito, ang pagpapalanawa ng dakilang may kapal ang sumasa atin. Again, a blessed day. And here is our scripture reading based from John chapter 9. Jesus heals a man born blind. And we start. As he passed by, he saw a man blind from birth. And his disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" Jesus answered, "It was not this man's sin or his parents, but that the works of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world." Having said these things, he spit on the ground and made mud with the saliva. Then he anointed the man's eyes with the mud and said to him, "Go, wash in the pool of Siloam," which means sent. So he went and washed and came back seeing. The neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, "Is this not the man who used to sit and beg?" Some said, "It is he." Others said, "No, but he is like him." He kept saying, "I am the man." So they said to him, "Then how were your eyes opened?" He answered, "The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, 'Go to Siloam and wash.' So I went and washed and received my sight." They said to him, "Where is he?" He said, "I do not know." John chapter 9, verses 1 down through 12. But we will be dealing with the whole chapter of John chapter 9. And may the Lord bless the reading. Uulitin natin. A love that won't let go, and it's now in part 4. The healing of a man born blind. A celebration ruined by prejudice, tradition, religion, fear, and stigma. Hindi po pangkaraniwan na ibibigay kaagad-agad natin yung nilalaman ng leksyon, pero ito po kaagad-agad na makikita nating leksyon. Na sa halip na mag-celebrate, sa halip na magkaroon ng celebration, nagkaroon tuloy ng hindi magandang kinalabasan. Yung isang rason sana na dapat ipinagdiriwang, dapat sana ay kasayahan, ngayon ay pilit sinisira ng religious prejudice, or beliefs, or tradition, or takot, or yung nakasanayang katawagan. So, let's deal with this. A love that won't let go. Papakita po natin, making the invisible visible, how God or how Jesus dealt with this prejudice, tradition, religion, fear, and stigma sa pamamagitan ng exposition natin sa chapter 9 ng Juan. Samahan po ninyo ang inyong lingkod at tayo na nga pong mag-aral. So, hindi ba siguro, sasabihin natin, celebration ruined by this, guilty as charged. Kasi magkaminsan, ganun din ako. Or magkaminsan, nagawa ko din yan sa buhay ko. Or magkaminsan, consciously o subconsciously, nakapagsasalita ako ng mga bagay-bagay na hindi ko talaga pinag-iisipan. Takles akong tawagin. Guilty as charged. Tingnan natin kung ilan sa mga viewers natin o ilan sa mga nandito na kasama natin nag-aaral, magsasabi din, Brad Ron, guilty as charged, or Pastor, guilty as charged. So, let's deal with this thing. So, Tagalogin natin kasi yung iba nagsasabi, Brad, mas maganda sana kung nakatagalog yung PowerPoint. Pero gusto po nating ma-reach yung ibang audiences natin, kaya ginagamit po ng inyong lingkod, nag-i-English po tayo, Pat. Umpisan po natin
sa Tagalog dahil hindi na tayo nagbasa ng Tagalog. Sa pagdaraan niya, ay nakita niya isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad nang isasabi, Rabi o Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Alam niyo, napakataklesa din ng mga alagad na ito, no? Ang pinag-uusapan nila, bulag, hindi bingi. At ang isang bulag, dahil to compensate yung kanyang kakulangan sa ibang sense, ang ibang senses niya ay tumataas lalo. Kaya naririnig niya, pinag-uusapan siya. Naririnig niya ang sinasabi ng mga alagad na to. Naririnig niya rin kung sino tong grupong to. So, gaano kaya kasakit sa isang kinauukulan, sa isang bulag o sa isang may karamdaman na sa halip na tulungan, sa halip na magkaloob o magbigay sa isang bulag na kagaya nito na namamalimos, beggar kung tawagin nila, sa halip na tulungan, ang pinag-uusapan tuloy ay, Sir, sino may kasalanan? Ginagawa tuloy ay accusing him o inaakusahan, kaya bulag yan dahil may kasalanan yan. Or may kasalanan mga magulang yan. Or so many things. Kaya nga ang tawag natin dun ay stigmatized. Or ibinibigay natin ang isang hindi kagandahang katawagan dahil lang sa paniniwalang ito nga ang nangyari. Stigma. Tiningnan po natin anong ibig sabihin o pagkahulugan ng stigma. At ayon sa dictionary, it is a mark of disgrace associated with a particular circumstance, quality, or person. Disgrace. Dahil lang sa particular na kalagayan ng isang tao. Stigma often comes from lack of understanding or fear. Nanggagaling talaga yan doon sa hindi tamang pangunawa, kagaya nito, o takot, or kagaya naman ng mga alagad na to. Ginawa tuloy, sa halip na makita nila yung need, pinag-usapan nila na, gawin nating religious issue kaya to. Inaccurate or misleading media representations of mental illness as part of the stigma contribute to both those factors. Hindi lang sa mental illness ito siya, kundi sa mga special needs, sa mga iba't ibang kalagayan. Kaya nagkaroon, kaya ka nagkaganyan dahil sa ganito, kaya ka ganyan dahil sa ganyan, and a lot of things. Halos magkapareho po yung nilalaman ng psychiatry.org at saka ng mentalhealth.com. Halos pareho lang sila. Na sinasabing mayroong tatlong uri ng stigma. Ito yung public stigma, pananaw ng publiko, pamananaw ng masa ng karamihan kung bakit ka nagkakaganyan. Ito yung self-stigma, yung inilagay mong katawagan sa sarili mo kasi nararamdaman mo o di kaya nag-self-diagnosis ka. Or yung institutional stigma, nga sasabihin, ganito po ang matatanggap niyan kasi may ganito siyang kalagayan. So, whatever it be, ang malalaman lang natin, it is a mark of disgrace. Lalo't higit sa mga mayroong mental health problem. At yung stigma nila ay sinasabing buang, sinasabing buang na gini siya, or sasabihin ang iba't ibang mga katawagan. And napakahirap din sa mga mental health na lumabas in public dahil nga sa stigma na sasabihin, si Raulo, ito maluwag ang tornilyo, o di kaya ay mahinang nilalang kasi napakalit na bagay, pinapalaki. Yet, mayroong mga magulang na ayaw ding sabihin. Magkaminsan sa Office of Student Affairs, lumalapit, tsaka na lang naman natin malalaman bakit ganito ang ginagawa ng isang batang ito o ng isang individual na to. Bakit ganito ang reaction niya? Ito lang naman ang sinabi ng teacher. At magkaminsan, sasabihin pa ng mga magulang, mahina po kasi yung anak ko pagka ganito, hindi po niya makalimutan. Or sasabihin ng mga magulang na may pinagdadaanan po yung anak ko. Para bang niwawalan nila ng karapatan ang mga teachers na ituwid, na turuan, at kasalanan pa ng mga teachers magkaminsan tuloy kapag ka mababa ang grade ng anak or di kaya tatakutin, ay ganito po, nadidepress po yan pagka mababa ang kanyang mga grades. Anong gagawin ng mga teachers ngayon? Ibig mong sabihin, bigyan na lang namin ng matataas na grado upang hindi magkaroon ng depression ng mga anak na to.
So marami pong paraan. Ang iba, ginagawa nilang dahilan upang mapagtakpan talaga ang kahinaan. Pero ang pinakamatindi doon ay ayaw ilabas, ayaw aminin publicly kasi nga, dito sa stigma na to. Kasi nga, dahil doon sa lack of understanding or fear na baka daw mabuli ang anak pagka nalaman na nagtitake ng ganito, mabuli ang anak kapag may malaman na may mental health issue ito. The more, marapat sana na we come into open na sabihin, ganito po. So, ang mga teachers, along with doon din sa administration, alam nila kung paano pakitunguhan. Much more so, alam din sana ng mga kapwa nila estudyante na ganito ang kalagayan. Kaya nga merong understanding the self. Kaya nga higit na may intindihan ng mga kabataan at ng mga individual ngayon kung sino sila by coming out in the open, by studying, understanding the self. Ay yung mga magulang magkaminsan, sila yung naglalagay ng stigma. Sila din yung gustong gamitin pa yon upang maging defense mechanism ng mga anak. Kaya, paano na lang? Or yung mga individuals with special needs, hindi po natin sinasabing individuals with disability kasi isa na naman pong sasabihin na naman na, ay teka muna, yung termino muna yan ay degrading para sa kanila. Pagka disabled, hindi sila disabled. Sige, gagamitin natin yung politically correct. Special needs, may mga special needs. Pero how hard would it be? Kaya, magkaminsan, sa totoo lang, ang biktima nagiging biktima palalo. At ang mga bagay-bagay na to ay hindi natin magawan tuloy ng tamang aksyon o paraan or tamang proseso dahil yung ilan sa atin ginagamit ang kanyang pagkakaroon ng victim mentality. Mahina po ang loob niyan, kaya bawal po talaga mapagalitan or mahina po ang ganito and so on and so forth. Kaya yung mga victims or yung mga may pinagdadaanan, suffering, will continue to suffer dahil hindi na-address. Hindi na-address ang kanilang needs dahil itinatago at ayaw ding aminin. So, balikan natin itong blind man, itong beggar na to, itong manlilimos na bulag na ito. So sa halip na makita ng mga alagad tuloy at maabutan o matulungan sana, dahil yun lang siguro kinabubuhay muna niya, ginawa nilang theological question at ang kanyang tanong ay, Lord, sino may kasalanan? Siya o yung kanyang mga magulang? Or dahil inabutan din nila siguro yung katuruan ni Pythagoras, yung transmigration of the soul, na sinasabing kapag ka sa past life mo ay hindi magandang ginawa mo, ilalagay ka sa isang bagong katawan upang pagdusahan mo yung mga kasalanan mo sa yung past life. Kaya inilagay ka dito sa isang katawang bulag para maramdaman mo. And that's Pythagoras. Yet, ang katuruan na yan ay itutuwid ng Panginoong Hesus. O yung lingering belief nila na nangyari sa iyo to kasi may ginawa kang hindi tama. Nagkaroon ka ng ganito dahil mayroong sumpa or and a lot of things. But here, we can see through Jesus a love that won't let go. So sa halip na patulan niya ang mga maling turo, maling aral at maling paniniwala, ang sinabi lang ng Panginoong Hesus ay, His blindness has nothing to do with His sins or His parents' sins. Diretsahan. Walang kinalaman yung kasalanan niya o kasalanan niyo, kasalanan ng mga magulang niya. He is blind so that God's power might be seen at work with Him. Bulag siya upang ang kapangyarihan ng Diyos ay might,
Hindi niya sinabing will be seen at work in him. Condition yon kung gagawin niya or hindi. Kung tutupurin niya yung kalooban ng Diyos o hindi sa kanyang buhay. Might be seen at work in him. Thus, Jesus corrected their false belief. Yung transmigration of the soul ni Pythagoras, diretsang sinabi ng Panginoon na hindi yan dahil sa past life niya masama siya. Or, ang Panginoong Jesus din ay nag-offer ng correction at pagtanggap, bakit ganito ako? Lord, ba't mo ako ginawang ganito? Or, sa mga may pinagdadaanan, sa mga may sakit, sa dinami-dami na ba naman ng tao sa mundo, Lord, bakit ako ang may ganitong uring karamdaman? Sa mga may terminal na illness, na may hinanakit sa Diyos dahil sa dinami-dami na ba naman, Lord, ng mga tao sa mundo, bakit ako pa ang mayroong ganitong kapansanan na terminal? Sa mga may anak ng may special needs, na pilit nag-iisip, Lord, bakit naman ako ang binigyan mo ng ganito? Kaya ang mga tatay magkaminsan ang affected pagka special. Paintulutan niyo muna kung gamitin yung special child muna, no? Or individuals with special needs. Ang mga tatay kasi ang nasisisi kasi alam nila na it is the bad seed, yung masamang punla na galing sa lalaki na ibigay sa babae at ang kinalabasan nga ay individuals with special needs or special child. Kaya higit na affected ang tatay. Pero higit na magdurusa ang nanay kasi siya ang mag-aalaga niyan for life, kung tutuusin. Ang iba, magsisisihan. Sa pamilya di umaalis. Pagka mayroong ganitong anak na may special needs, sasabihin, kasi anong nagbubuntis ka, ganito ginagawa mo. Kasi ikaw, ganito ganon. Kasi, and so on. The blame game just keeps on going on. Sisihan na walang katapusan kasi puro ka cellphone ginagawa o kasi puro ka gimmick ang ginagawa habang buntis ka pa, puro ka gala eh. And a lot of things. Bagamat ang siyensya nagsasabi na mayroon niyang kinalaman yung ibang mga bagay-bagay na ganito, lalo tigit hindi mo talaga inasikaso ang bata sa iyong sinapupunan, mayroon ngang mga bagay-bagay na nakakaapekto doon sa fetus. Pero hindi na dapat doon magtagal ang pag-uusap, kundi yung sinabi ng Panginoong Hesus na ang kalagayan niya ay upang maipakita, might ang ginamit niya, be seen at work in him. Kung pahihintulutan niya, let him have his way with thee, then everything will be a lot easier. Si Cyrus Nussbaum, 19th century, sumulat siya ng isang awitin na let him have his way with thee. At nakakatuwa na balikan natin ang hymnal na to. Sa refrain, sinabi niyang, His power can make you what you ought to be. His blood can cleanse your heart and make you free. His love can fill your soul, and you will see it was best for him to have his way with thee. His power can make you what you ought to be if you allow him. Kaya tamang Panginoon Jesus sabihin niyang ito, that God's power might be seen at work in him if you let him have his way with thee. Sa mga nakatanggap ng kaparaanan ng Panginoong Diyos, nakapag-move on. Sa mga may pinagdadaanan, mas madaling tanggapin kapag kasabing, okay, pakikita ng Panginoong Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ko. Maalala ko talaga ang tatay ko. Si Papang, way back 2004, nung babubuhay pa po ang tatay ko. Nung nagkaroon siya ng total lung collapse at binigyan po kami, talagang diniretso kami ng mga doktor na 4 na buwan ang itatagal na lamang niya sa mundo. And then diniretso din po ako na sinabing hindi na siya pwedeng walang oxygen.
Kaya ang kanyang mga kapatid naman, mga sutil, sinabing, oh, astronaut ka na kasi lagi nakapasak yung oxygen dito at hindi pwedeng ilagay sa 3, kundi ando dun sa 8 or 6. At ang isang oxygen, isang tangking malaki, halos 3 araw lang niya gagamitin. Nuknukan sa hirap din talaga ng buhay, hindi kakuriputan ang nakikita ko, kundi sa hirap din pa talaga ng buhay. Magkano ang isang tangking malaki noon? 800 hanggang naging 1,200 ang isang tangke, 3 araw niya lang gagamitin. At ang tatay ko, kung kailan niya lang kailangan, sinanay niya kanyang sarili at lalagay niya lang sa number 3 o number 4. Kaya nga ginawa namin, kasi gusto niya rin makagala-gala, gusto niya makatayo-tayo, ginawa namin napakahaba yung kanyang hose. Upang sa ganon, hindi lang siya nakaupo sa isang tabi, katabi ng kanyang tangke, kundi makagala-gala siya. At binilhan ko, hinanapan ko ng tangke na maliit upang sa ganon maging portable. Kung gusto niya pumunta ng bayan, may tangke pa rin siya na hawak-hawak, hindi yung malaking tangke. Yun nga lang, hiniram yan ng isang pamilya noon na nangangailangan din. Subalit hindi na bumalik. Kaya noong panahon ng pandemic, panahon ng COVID, panahon na may mga nangangailangan ng oxygen, wala na akong mapahiram kasi yung humiram hindi na nagbalik. Kahit na nga yung tinatawag natin na yung ano ang tawag doon, yung ina-adjust mo, hindi na nga rin bumalik. So tangke, tsaka yung oxygen set na yan, hiniram dahil sa pagmamahal ng isang lingkod, ng isang ministro sa kanyang mga alagad, hindi na nakabalik. So, hindi na tayo nakatulong sa ibang nangangailangan ng oxygen noong panahon ng pandemic. At naalala ko, muli ngayon ang tatay ko. And ang sabi ng doctors, 4 months. Yet my daddy stayed for 13 years. At laging gulat ng mga doctors nung sabihin sa kanya, teka, ba't buhay ka pa? Teka, pagka nagpa-doktor siya o nagpa-check up kami noon, samahan ko siya, gugulat ang mga doktor siya, sasabihin, ba't wala kang oxygen? At ang katwiran lagi niya, bakit Diyos ka ba na ikaw magsasabing anong pwedeng mangyari tsaka hindi? Subalit, dahil ang katuruan niya walang milagrong nangyayari, ayaw tanggapin din ng milagro ang nangyari sa tatay ko. And he stayed for 13 more years. Tanggap. Punta kaming Baguio. Tanggap. Nakapasya siya dito. Ilang beses pa siyang pabalik-balik Luzon and Mindanao, Luzon and Mindanao. Being with me, nakikita niya kanyang mga apo, kasama niyang makipagbiruan sa kanyang mga apo. He accepted it and moved on. Kaya wala yung guilt or ill feeling with God na sinasabing, why me, Lord? Bakit ako? Yung kanyang COPD. Yung kanyang ano na meaning noon, obstructive pulmonary disease, coronary. Ang paggamot ng mga doctors noon sa kanya, kasi pinagbibintangan na kaya ka nagkaganyan dahil siguro nagsisigarilyo ka, nag-iinom ka, pero hindi po niya bisyo, wala po siyang bisyo. Kaya naintindihan lamang namin yan nung andi dito sa Cavite, ang galing po nang andi dito sa Pilar. At ipinaliwanag, at ang sabi nung endorser, siya pa pala mismo ang endorser ng particular na gamot na yon na ginamit sa kanya for years. Sabi niya, hindi po. Para po yan, yung gamot na yan ay para sa mga may COPD caused by smoking and drinking. Kayo po ay mayroong tinatawag natin na nung gawin ka, may butas talaga yung lungs mo, mayroong mga bulsa ang lungs mo, kaya madaling magkaroon ng phlegm. Factory defect po kayo. So, nagawa namin pagtawanan yung mga ganong paliwanag ng doktor. And he was good. Bagamat na-hospital ang tatay ko, dito noon, hindi na nanginginig gaano yung kanyang kamay. He was cured from that. I stayed for 3 or 4 more years or 6 more years with us.
from 4 months to 13 years. Ang mga doctors hindi makapaniwala. At lalo na yung mga magsasabing lagi siya magiging parang astronaut na laging mayroong oxygen. He let God has His way with him. Kaya tanggap namin na kapag kami mga gawain kami o dalhin namin yung portable, 3 oxygen, isang malaki, tapos isang yung ganito lang kaliit para kasya lang ng hanggang 3 oras. Pagka nagbibiyahe kami, laging 2 oxygen ang bit namin. At yung malaki, may iwan di sa bahay or sa Mindanao, sa bahay din sa Mindanao. Balikan natin to. Having said this, he spit on the ground, made mud with the saliva, then he anointed the man's eyes with mud, and said to him, sige, maghugas ka sa pool ng Siloam. Kaya, itong bulag na to, pumunta din. Siguro mag-iisip tayo, gross, so, biktima na nga, mabibiktima pa. Lord, bakit naman laway? Bakit naman dura ang gagamitin mo? At kung ako yung bulag, yung namamalimos ka na nga, beggars ka, huwag kat be choosy, kung sasabihin nga. Pero maaari sumama loob mo. Nakapanliliit kaya. Maaring ang isipin mo, lalo akong ginagawang pagtatawanan ng mga to. At hindi ko susundin tong estranghero na to. Yet, he went and washed and came back seeing. The neighbors of those who had seen him before, nagsasabing, hindi ba ito yung bulag na namamalipos? At ang iba nagsasabing, oh, siya nga. Ang iba naman nagsasabing, hindi, kamukha niya lang. Yet, ang sinasabi niya, ako yon. Ako po yun. So they said to him, paano ka gumaling? And nakakatawa yung sagot niya, no? The man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. At umalis ako and I received my sight. Uulitin ko, bulag, hindi bingi. So, naririnig niya, who is this Jesus? Oh, itong Jesus na to, nagpagaling ng may sakit, nagpagaling ng paralytic, nagpagaling ng ganito, ganon. And then, siguro, umaasa din siya na ang Jesus na to, pagka nadaanan niya sa anak ko, mapapagaling niya at din ako sa aking pagiging bulag. Kagaya ni Bartimaeus. Si Bartimaeus talaga nagpilit eh. Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero ito, pinag-uusapan siya. Hindi siya kumikibo ayon kay Juan, ha? So they said to him, nasaan siya ngayon? Kasi gusto nilang tanungin or anong gagawin nila? At lumalabas, nagtatanungin nila yung gumawa noon kasi it was against religious practice na gumawa ng mud tuwing Sabbath. Sa halip na matuwa at magkakaroon ng kagalakan ang mga taong ito ay hinanap nila yung gumawa ng isang mabuting bagay kasi Sabbath. Kontra yon doon sa katuruan nila na dapat ang Sabbath ay araw ng pamamahinga. And then the Pharisees, tingnan nyo, sa halip na dalhin siya sa pari o pangpatunayan sana na sabihin, itong taong ito, born blind, ngayon magaling na po. So, hindi naman kasi yung decision nakakahawa. So, hindi na kinakailangan. Yet, dinaya sa mga Pharisees. At ang mga Pharisees nagsabi sa kanya, anong ginawa sa'yo para gumaling ka? At ulit, sinabi niya, gumawa siya ng putik at inilagay niya sa aking mata. Sinabi niya, hugasan ko. Nung paghugas ko, ito, nakakakita na ako. Some of the Pharisees said, the man who did this cannot be from God. Kasi hindi siya sumunod sa Sabbath law. Ang iba naman nagsasabi, doon sa grupo mismo ng mga Fariseo, hindi pwedeng maging makasalanan ng taong ito sapagkat isang milagro ang kanyang ginawa. At nagkaroon ng matinding division tuloy sa grupo or sa sekta ng mga Fariseo. Kaya ang Fariseo, minsan pa nagsabi na namang, you say he cured of your blindness well. What do you say about him? So, kung pinagaling ka niya nga talaga, ano sa palagay mo siya? At ang sagot ng dating bulag ay, propeta. So the Jewish authorities, however, were not willing to believe that he had been blind and could now see until they called his parents.
So ayaw nilang maniwala, andi dito sa kanila isang payak na katotohanan, isang hindi mo mapapahindi ang milagro. Sabi nila, hanapin nga natin mga magulang nito, baka hindi talaga ito totoong bulag. Pagdating ng mga magulang nila, hindi ko kayang isipin, nakikita mo yung anak mo. Pero hindi ka kilala ng anak mo kasi hindi nga naman niya nakita pa yung mukha mo. At ang tanong sa kanya ay, anak niyo ba to? At pwede niyo bang sabihin sa amin na talagang ipinanganak niyo siyang bulag? Paano siya ngayon nakakakita? At ang kanyang mga magulang sumagot, we know that he is our son. Alam namin yan. Yan talaga, anak talaga namin yan. At alam din namin, pinanganak namin yan na bulag. Subalit hindi namin alam kung bakit ngayon nakakakita na siya. At sino mang nagpagaling sa kanyang pagiging bulag. At may dinagdag pa, tanungin niyo na lang siya sapagkat matanda na siya upang sumagot para sa kanyang sarili. Hindi mo maiaalis. Kung bigla ang pagtingin, parang napaka suplado namang sumagot ng mga magulang na to. Pero ang nakikita ko is, the parents must be ecstatic. Siguro, nag-uumapaw talaga yung kagalakan nila. Isipin mo lang yung anak nila na sa ilang panahon, akay nila ilagay doon para mamalimos, kunin nila sa hapon para makatulog sa bahay, alagaan ulit, or ibigay ulit pangangailangan niya, ibalik na naman kinaumagahan para lang mayroong ikabubuhay at mamamalimos on that particular spot. At meron pang iba, yung stigma na sinasabing, sinisisi sila na sinasabing, oy, anong ba ginawa niyong kasalanan? Kaya nagkaroon kayo ng anak na bulag. Or yung hirap ng pagpapalaki ng isang anak na hindi nakakakita. Mula noong iluwal yan hanggang sa ganitong katanda na hindi nila malaman kung anong hinaharap ng isang ito. At ngayon ay nagliwanag ang mga yon. So, alam nyo, gaano kaya kabigat o gaano kaya kaaluan yung pabigat na natanggal sa kanila, yung stigma, yung lahat-lahat ng paninisi, yung kawalan ng direksyon, papaano ang hinaharap ng batang to. And they must be beaming with pride and they can't hide their emotions. Kulang na lang sigurong magtatalon sila at akapin yung anak nila. Bagamat hindi pa, first time pa lang makita nung bulag ang mukha ng kanyang nanay at ang mukha ng kanyang tatay. Yet andun sila sa isang inquiry. And to think, religious people are doing this to them. Sa halip na magpasalamat sa Diyos, sa halip na mag-offer ng thanksgiving, they are questioning it. At lumalabas na his parents said this because they were afraid of the Jewish authorities. Dahil napagkaisa na pala, they had already agreed that anyone who said he believed that Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. Sisipain talaga, tatanggalin talaga doon sa sinagoga, doon sa pinagkakatipunan nila, doon sa kanilang religious institution. Social institution, religious, sa church, sa synagogue, sisipain talaga. So magiging outsider, magiging tiwalag. Hindi nila kayang mamuhay na tiwalag sila sa isang social institution. Sa sinagoga. Kaya sagot nila, tanong niyo siya. A second time, they called him back. At ang ginamit na ngayon is, promise before God. Pakitaas ang kanang kamay mo. Would you say the truth, nothing but the truth, so help you God? Sino ang nagpagaling sa'yo? We know that this man who cured you is a sinner. Ano doon na yung prejudice, We know for a fact, this man who cured you, hindi nila maialis, Kasi pinagpagaling sa'yo, ay makasalanan. Using God as a camouflage of their false teaching or their religious prejudice. Sinabi na niya, promise before God. At ang sagot, hindi nila inaasahan. I do not know if he is a sinner or not, but one thing I know, hindi ma-deny, undeniable fact, straightforward answer, one thing I know, I was blind and now I see. Boom. And then, inulit pa na, anong ginawa niya sa'yo? How did he cure you again?
Kasi gusto lang palabasin ay, it was Sabbath, bawal gumawa. Sabbath law. Rest day. It is rest day. Kaya ang sagot na niya ay, I have already told you, and you would not listen. Sinabi ko na, paulit-ulit. Bakit gusto niyo marinig muli? Maybe you too, kayo din, gustong maging alagad niya. Indirectly saying, ako nga na hindi ko siya nakikita, ako nga na hindi ko siya kilala, naging alagad niya, naging mananampalataya, naging tagasunod niya dahil sa hindi maitangging milagrong ginawa niya sa buhay ko. Ang ginawa nila sagot? They insulted him and said, you are that fellow's disciple. Guilty as charged. Ikaw yun, hindi kami. Kami kay Moses kami. Ikaw, doon sa makasalanan yun. And then ang katwiran nila, we know that God spoke to Moses. For this fellow, hindi nga namin alam kung saan siya nanggaling. And then sumagot po ulit itong lalaki, itong bulag na to. And he said, what a strange thing that is. Hindi nyo alam kung saan siya galing, subalit pinagaling niya ang aking pagiging bulag. And here are the beliefs na pinanghahawakan. We know that God does not listen to sinners. Indirectly sinasabing, kung makasalanan siya at ang katuruan ninyo ay ang Diyos hindi nakikinig sa makasalanan, bakit napagaling niya ako? Bakit pinakinggan ng Diyos yung dalangin niya? He does listen to people who respect Him and do what He wants them to do. So, ginawa niya na pagalingin ako. Pinakinggan siya ng Diyos. Kasi may galang siya sa Diyos. At ito pa, ang ganda ng lecture niya. Since the beginning of the world, nobody has ever heard, wala pa tayong narinig, na mayroong nagpagaling ng isang taong ipinanganak na bulag. Oo, yung mga nabulag dahil sa mga things, circumstansya, napapagaling. O yan, nagkakaroon ng glaucoma, nagkakaroon ng katarata, napapagaling. Pero ang katwiran niya ay wala pa tayong narinig na mayroong isang nagpagaling ng bulag mula sa kanyang kapanganakan. And conclusion niya, unless this man came from God, he would not be able to do a thing. Ang galing ng kanyang conclusion. Maliban na lamang ang taong ito galing sa Diyos, hindi niya kayang gawin ang mga milagrong ginagawa niya. And so they answered, you were born and brought up in sin. Ito na naman yung transmigration of the soul. Ito na naman yung stigma, being stigmatized. Ito na naman yung paratang na ibinibigay. Ikaw, nilabas ka dahil sa kasalanan. At ngayon ikaw magtuturo sa amin? Kaya yung kinatatakutan ng mga magulang niya na mangyari sa kanila, they expelled him from the synagogue. Hindi sinama yung mga magulang niya. And malamang, who cares? Yun ang sagot niya. Oh, I love that won't let go. Jesus' random act of kindness. Nagkaroon siya ng imprint sa isang individual na may pangangailangan. It made the believer unafraid to testify. Kapatid, kaibigan, anong mga bagay-bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo? Listen, itong blind beggar na to, nanampalataya doon sa hindi niya nakikita. Just like us, di pa naman natin nakita ng mukhaan ng Panginoon. Dahil mayroong undeniable fact na ginawa ang Panginoon sa kanya. Ang tagsabi niya, I was once blind, but now I see. Oh, what a relief. Stigmatized. Pamilya, siya. Done. Wala na. False doctrine na sinasabing, God doesn't listen to sinners, or ito, gawa ito ng isang nangyayari ito dahil sa kasalanan mo, kasalanan ng mga magulang mo. Wala na. He let God made His way in his life. Nung sabihin sa kanya, go and wash in the pool of Siloam, sumunod siya. Hindi nag-atubili. At hinanap niya talaga ang Panginoong Jesus.
nung sumunod, hindi niya hinanap, siya ang hinanap ng Panginoong Jesus. At totoo ngang naging masunurin siya. I love that won't let go. Kung sa ngayon, patuloy pa rin tayo nagdurusa sa stigma, sa disappointments, o sa pagkakaroon ng special needs, or mayroon tayong karamdaman na lingering at naging frustrated tayo sa bagay na yan. Ang dalangin ko is, let Him have His way with you. Kung mapapalitan lang sana natin ang pananalita ng Panginoong Jesus when He said, His blindness or whatever suffering you are in has nothing to do with your sins or the sins of your parents. The suffering you're in is there so that God's power might be seen at work in you. It worked with my dad. It's working with me. Let Him have His way with thee. Muli, maraming salamat po sa pagsama sa inyong kapatid. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga patuloy na tumatangkilik, patuloy na nagko-comment, patuloy na nagbibigay ng encouragement. May mga pagkakataon po ang inyong lingkod talaga na nahihirapan akong gawin itong mga bagay na ito sa dinami-dami ng mga gawain. Subalit, ang mga encouraging words, ang mga texts, private messages na napapadala sa inyong lingkod, ang nagtutulak sa akin para ipagpatuloy ang gawain ito. Kasama na ng aking director at ang tagagawa nito, si Balong, and also lahat-lahat ng mga kapatiran na naghihintay at patuloy sinasabing, Nong, nakikinig kami lagi sa iyo at natututo kami sa mga bagay-bagay na tinatalakay mo. To God be the glory. Salamat po.